Sa umagang ito, ang ating pong pag-aaralan ay bigyan po natin ng titulo na nagsasabing maglingkod tulad ng ating Panginoong Jesus. Ibig sabihin, siya yung ating tutularan. Bakit kailangan natin maglingkod sa Kanya? Sapagkat kung hindi tayo maglilingkod sa Kanya, hindi tayo makakarating sa langit. Dahil sinasabi ng Book of Romans chapter 3, lahat tayo makasalanan, walang matuwid, kahit na isa. Kaya dahil sa kasalanan, tayo ay nagkaroon ng kamatayan. Pero dahil sa ating Panginoong Hesus, tayo ay muling bubuhayin at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Amen. Kaya nga po, kung tayo excited na makarating sa langit, hindi tayo nangangamba kung darating ang panahon, mararamdaman natin na tila baga tatabunan na tayo ng lupa. Dahil mayroong pangako ang ating pong Panginoon sa Romans chapter 6 na kapag tayo naglingkod sa Kanya, tayo ay muling bubuhayin. At kung tayo muling bubuhayin, muli tayo magkita-kita, mga kapatid. Amen. Kaya mas maganda, sabihin natin sa ating katabi, excited ako pag nakita-kita tayo sa langit. Amen. Kaya yun po ang dahilan. Hindi biro ang ginawa ng ating Panginoong Hesus para tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kundi, ang ginawa niya, nagkatawang tao siya. Ang iba, ang turing sa Kanya tao. Iba po kasi yung tao sa nagkatawang tao. Yes, tayo naniniwala na siya tao. Dahil nung nagkatawang tao siya, totoong tao siya. Pero siya ay Diyos. Amen. Sabi ng Timothy, God was manifest in the flesh. Ang Diyos nagkatawang tao. Kaya yung paniniwala nila na si Jesus ay tao, yes, tao siya, nakasulat sa Biblia, totoong tao, dahil nagkatawang tao. Pero yung paniniwala na tao siya, hindi Diyos, list na po yun sa Biblia. Kaya mapalad tayo, na tayo naniniwala na siya ay totoong tao, dahil nagkatawang tao siya, ngunit nagkatawang tao, pero Diyos siya, mga kapatid. Amen. At klarado naman yan sa Bible. Yung Diyos na nagkatawang tao, bakit niya ginawa yon? Para tayo ay maligtas. At ibinuhis niya ang kanyang sariling buhay. Alam natin, hindi biro ang kanyang ginawa. Alam natin kung paano siya nabugbog. Alam natin kung paano siya pinahirapan dahil mahal tayo ng ating pong Panginoon. Amen. Kaya ito po yung dahilan bakit tayo naglilingkod. Na mayroon po tayong pupuntuhan dito, mga kapatid. Praise God. Yung salitang imitator. Every time po na hawak natin ang ating Bible, every time na dala-dala natin ito, ibig sabihin, dala-dala natin ang mabuting balita. Dala-dala natin ang magandang balita. Kaya hindi po siya dapat pwedeng maiwan. Kahit saan tayo makarating. Pag hindi ko ito dala yung malaking Bible, mga kapatid, yung bag ko mayroong maliit yan. Para just in case, magkaroon tayo ng on the spot Bible study, maka-encounter tayo ng kailangan ng salita ng Diyos, may dala. Yan. Every time na tayo nangihina, every time na tayo nanulungkot, every time na tayo napapagod, hawakan lamang natin ito. Amen. Anong mabuting balita ang dala-dala nito? Yung pagtubos sa atin ng ating pong Panginoong Jesucristo. Pag makita natin at lubos natin maunawaan ang ginawa niya sa ating buhay, amen, ay walang dahilan para hindi tayo patuloy na maglingkod sa Panginoon. Right. Imitator means to follow as a pattern, model, or example.
A person who copies the behavior or actions of another. Sa madaling salita, manggagaya. Sino po dito nakaranas manggaya? Huwag ba kong punuin ira? Kakalusin ka. Sino nga magaling manggaya ganyan? Mga Ruben Padilla ang dating. Pero kung mayroon man tayong pinakamagandang gayahin or tularan ang ating Panginoon Jesucristo. Amen? Kung ano yung ginawa niya, nagbigay siya ng halimbawa kung paano siya naglingkod, yun po ang napakaganda natin sundin. Kung paano siya sumunod, paano siya tumalima. Siya na po yung pinakamagandang pattern natin. Yung ating pinakamagandang huwaran. Yung dapat parisan. Kumbaga siya na yung pinakamaganda po nating modelo. Paano siya nagbigay ng halimbawa bilang isang uliran kung paano maglingkod sa Diyos. Okay ba mga kapatid? Amen. So hindi si pastor ang gagayahin natin. Hindi si brother ang gagayahin natin. Hindi si sister ang gayahin natin. Kung mayroon mang pinaka-perfectong dapat nating gayahin sa paglilingkod sa Diyos ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil pag siya po ang ginaya natin, pag siya po ang tinularan natin, pag siya po ang sundin natin, pag siya po ang sundan natin, kahit anong mangyari, hindi maliligaw ang ating pananampalataya, hindi po tayo mawawala sa alignment sa paglilingkod po natin sa ating pong dakilang Diyos. Amen. Praise God. Kasi sabi ng Bible, kapag ang bulag ang umakay sa kapwa bulag, anong mangyayari sa dalawang bulag? Malidisgrasya. Mapapahamak tayo. Amen? Amen. Kaya kung nanggagaya tayo ng artista, mas magandang gayahin natin ang atin pong Panginoong Jesucristo. Amen. Pero bago natin siya magaya, kailangan mayroon tayong total surrender sa atin pong dakilang Diyos. Kasi kahit anong gawin natin, nasundin natin siya, gayahin natin siya, pero kung hindi nakasurrender ng buo ang ating buong pagkatao sa Panginoon, kahit kailan mga kapatid, ay hindi po natin matutularan ang ating pong Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin siya. Meron tayong tatlong bagay na pag-uusapan kung ano yung pamamaraan na ginawa ng ating pong Panginoong Jesucristo na makakatulong po sa atin na pwede po nating mapag-aralan kung ano yung kanyang ginagawa para maging pasado. Dahil wala pong ginawa ang ating Panginoong Jesucristo na reject. Tama? Tao lang po ang nag-reject sa Kanya. Mga tao lang po ang hindi naniwala sa Kanya. Pero kapag konsepto ng Bible ang atin pong pag-aaralan, perfecto po ang Kanyang pagsunod sa salita. Amen? Okay, una po, si Jesus, pwede ba natin basahin? Pakinig sana. Thank you. Ang Panginoong Jesus ay naglingkod ng buong kapakumbabaan or kababaang loob. Never natin siyang nakitaan in the entire Bible na nagmataas siya. Lalo na po nung siya nagkatawang tao. Grabe po ang kanyang pagpapakumbaba. Hari ng mga hari, naging alipin. Amen? Yeah. At yan po ang maganda nating sundin. Napakaganda po, yan na ang atin pong gagawin. Sino mabilis magbuklat ng Bible? Philippians chapter 2, verse 3 to 8. Paunahan po. Sa mabilis na makakakita, basa. Akya. Sige. Ito
Filipos chapter 2 verse 3. Sige po, Sister Tess. Yan yung pattern na ginawa natin po Panginoon. Chapter 2, verse 3. Opo. Hanggang 8. Palibhasay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lubos. Saglit lang po, Sister Tess. Parang ibang translation yung sa akin. Philippians po yan, Filipos, chapter 2. Ay, wala. Oo. Oo. No. Ikaw na daw, Peter. Oh. Naiwan mo yata yung antipara mo, Sister Tess. Ikaw na daw, Dom. Praise God. Philippians chapter 2, verse 3 to 8. Okay. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, that each esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Verse 5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. 7. But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of man. Last verse. And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, and he did even the death of the cross. Amen. Maraming salamat. Napakaganda po diyan yung pagkasulat ni Apostol Pablo para po sa mga Kristiyano sa lugar ng Filipos. Sabi niya, huwag niyong gawin ang mga bagay ng pagkakampi-kampi. Naunawaan niyo po yung pagkakampi-kampi, mga kapatid. Amen. Yung sabi ni Apostol Pablo, mas maganda ang makita sa atin yung kababaan ng ating loob. Pero ang ating Panginoong Jesucristo lang po diyan ang nangagawa, mga kapatid, sapagkat tayo minsan nagagalit. Minsan yung temper natin ay hindi po natin napipigilan. Tama po? Amen. Pero hindi ibig sabihin na tayo magagalit habang buhay na tayo galit. No? Kundi, pairalin pa rin natin yung kababaan ng ating pag-iisip, kababaan ng ating loob, kababaan po ng ating mga sarili. Ibig sabihin, huwag natin tingnan ang bawat isa sa atin na nakakahigi tayo. Lagi natin isipin, mga kapatid, anumang posisyon natin sa loob ng iglesia, parehas lang po tayo. Iba lang po ang ating ginagampanan. Pagkatulad ng ating mga daliri. Hindi po parehas ang kanyang haba, pero ang bawat isa dyan ay hindi natin pwedeng sabihin, hindi natin kailangan. Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin ay kailangan sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Amen? Amen. Hindi man tayo magkaparehas ng kaalaman, ng karunungan, pero huwag nating maliitin ang bawat isa. Bakit po? Mayroon tayong magagawa sa harapan ng Diyos na hindi kayang gawin ng iba. Amen. Ibig sabihin, ikaw at ako ay mayroong pakinabang. Kaya hindi po tayo pwedeng magmalaki. Amen? Amen. Kahit mataas na antas na ang ating narating sa buhay, huwag nating kalilimutan na yan po ay pabor lamang sa ating pong Diyos na pinaglilingkuran. Amen? Pag inangat tayo ng Panginoon, to God be all the glory. Amen? Praise God. Kung pakiramdam naman natin na sila, hindi natin kaya yung ginagawa ng iba, huwag tayong mag-self-pity. Huwag nating i-reject ang ating sarili. Salamat pa rin sa kabutihan ng ating dakilang Diyos. Amen. So, ang sabi doon, lagi natin isa-isip kung anong pag-iisip mayroon ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi po, kung walang Bible, hindi natin mauunawaan, hindi po natin makikita ano ba ang laman ng pag-iisip ng ating Panginoong Jesucristo. So, ang Biblia po ay napaka-klaradong nagtuturo kung anong pag-iisip mayroon ng ating pong Panginoon. Anong ginawa niya? Bagamat nasa anyong Diyos. Pero, hindi niya iniisip na si kapantay. Kundi, nagpakumbaba.
Ay, di ba hari ng mga hari? Napakaganda ng kanyang trono sa langit. Nung nagkatawang tao, saan siya natutulog? Wala siya permanenteng bahay. NPA siya. Ay, NPA no permanent address. Tapos nung maliit pa kami mga kapatid, saan kami kampo dinadala ng tatay ko. Kasi ang mga NPA, hindi naman yan nagkakampo sa isang kampo lang. Kasi pag nilusob sila, doon upos kaagad sila. So hiwa-hiwalay sila. So ang mga NPA, hindi yan basta-basta natutulog sa isang lugar. Palipat-lipat lang. Hindi po biro ang pinagdaanan ng ating pong Panginoon Hesus nung siya po ay nagkatawang tao. Yung kanyang karilagan, yung kanyang kadakilaan, hinubad niya at nakitulad sa ating mga tao. Amen? Amen. Mas mapalad pa nga tayo kaysa kanya, mga kapatid. Nung nagkatawang tao siya, grabe paghihirap ang kanyang naranasan. Pero hindi siya sumurinder dahil ayaw niya na mapahamak tayo dahil mahal na mahal tayo ng ating pong Panginoon. Kaya yun po dapat ang konsepto na ating makita na dapat natin tularan na kahit nakakarinig na tayo na hindi maganda, tuloy pa rin tayo sa paglilingkod, tuloy pa rin tayo sa pagpapakumbaba kahit ano ng estado na ating pong mga buhay. Amen. Amen? Kaya lagi ko sinasabi kay Sister Judilyn, pag maging principal ka na, huwag kang umastang mataas. Umasta pa rin tayo nasa pinakamababang kalagayan. Dahil totoo po yung ating naririnig mga kapatid, na ang ulan, pag tumama sa bundok, ang ulan ay hindi nananatili sa bundok, dadaloy sa baba. Kaya nasabi, mapalad ang nagpapakumbaba, kaya lahat ng blessings tatanggapin natin mga kapatid. Palakpakan natin. Yung bagay na ating itong pag-aaralan ay makakuha po tayo ng punto. Totoo ba itong oras? 9:20 na? So 10 minutes na lang ako mga kapatid. Sa una pa lang tayo. Sa John chapter 13, verse 13 to 17. Yung ang bilis. John chapter 13, verse 13. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at mabuti ang inyong sinasabi, sapagkat ako nga. Kung ako nga ng Panginoon at guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat ding maghugasan ng mga paa ng isa't isa. Verse 15. Sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Verse 16. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. And verse 17. Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, kayo ay mapapalad kung inyong mga gawin. Amen. Praise God. Loobin ng Diyos. Ilang tulog na lang. Maging teacher na rin, Sister Ada. Pero sabi ng Panginoon, kung naghugas yan ng paa, anong klaseng pagpapakumbaba yun mga kapatid? Tayo minsan nasasabi natin, yeah, katiri! Pero anong sabi ng Panginoon? Bakit ko hinuhugasan ng inyong mga paa? Di ba napakagandang tularan niyo? Huwag na huwag po tayong mandiri sa ating kapwa, mga kapatid. Dahil yung katawan na ating pinandidirihan, sa lupa lang yan. Ang kailangan yung kaluluwa. Ano mang itsura, ano mang amoy, basta't para sa Diyos, tiisin natin mga kapatid. Kung ginawa ng ating Panginoong Hesus, sino tayo para hindi natin gagawin? Amen? Praise God. Kaya nagpaplano na ako, nag-pray na ako na magkaroon tayo ng foot washing. At mapalad yung may mga alikunga. Di kailangan ng tibay. Hindi pero yan mga kapatid. Puhugasan mo yung, yes, naranas ako yan. Pastor, may sugat yung pa ako, ibang amoy eh. Pero kailangan eh. Sabi ko sa kanya, kung kabilang paa mo lang ang nilinisan, kung may pinipili ako, ito pastor, bahala ka. Gusto mo yan. Pag yun ang kaya natin gawin, hallelujah.
Ibig sabihin, si Kristo nasa atin. Ang ating Panginoong Kristo hindi lamang natin binibihis sa ating pamamagitan ng ating pananalita, kundi kasama ng ating Diyos. Amen? Gagawin natin ang lahat ng pagpapakumbaba para madala natin sila sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Amen? Kasi yung alipunga, yung bao, yung dumi, sa lupa lang yan. Pag naligtas tayo, wala nang alipunga sa langit, mga kapatid. Di ba yung taong ginawa natin ang maganda pag nadala sa Panginoon yan? Magpapasalamat po yan, mga kapatid. Praise God. Di ba sila ano? Pag-picture ka na. Huwag mandiri. Sa kaluluwang pag-uusap, mga kapatid, huwag tayong mandiri sa mga taong hindi naglilingkod sa Diyos. Amen? Amen. Talagay ko yan, darating ang panahon next year, at iba na po ang mararating ng ating paglilingkod sa Diyos. Pangalawa, bibilisan ko ng konti. Ang Panginoong Yesus naglingkod ng may pag-aalay or sacrifices. Ano pong sakripisyo ang ginawa ng ating Panginoong Yesus? Inaaral niyo ba ang life of Christ? Yung kanyang pamumuhay? Ano ba yung mga sacrifices na ginawa niya? Na pwede nating tularan, na pwede nating sundin? Magbigay po kayo ng 5, 3. Ano ba yung ginawa niya ang pag-aalay? Yung sakripisyo na ginawa niya na pwede natin kapulutan ng araw? Prayer. Prayer? Yes. Grabe siya kung mag-prayer. Number 1 prayer po siya. Diba doon sa halamanan ng Gethsemane, na yung pawis niya ay parang dugo. At hindi prayer, no? Tayo nga, minsan wala pang 1 minuto eh. Masaya na tayo doon, mga kapatid. Ano pa? Bukod sa prayer, mga sacrifices na ginawa niya. Yes, pagbasin, ano pa? Fasting. Kami siya nila. 1 Peter chapter 4 verse 8. Nauna sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. Wow! Hindi natin kaya magpatawad pag wala tayong pag-ibig. Pero ang ginawa ng ating pong Panginoon, nung siya'y muling nabuhay, number 1 pinatawad niya yung mga taong nagpako sa Kanya. Hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Hindi siya nagtanim ng galit, mga kapatid. Kundi pag-ibig ang kanyang pinaiiran. Kaya kung ang iglesia nito, ang bawat isa sa atin ay puno ng pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon, walang problema na walang solusyon. Basta mayroon tayong pag-ibig sa bawat isa, mga kapatid. Amen? So walang kampi-kampi, wala nang pagpulong-pulungan. Wala nang, huwag na nga nating batiin yan. Di ba yung mga bata, hindi ka na namin bati. Di ba may mga bata gano'n? Pag nag-aaway, hindi ka na namin bati. Tatawag siya yung mga 5 sa 10. Hindi na natin siya bati. No? Siyempre, ikaw, pag hindi ka na binati, siyempre, iba na yung maramdaman mo, iba na yung sasaktan mo. Kaso yung mga bata, ang problema sa mga kagandahan sa mga bata, ngayon, hindi sila bati. Mamaya, magkasama na yan. Tayo kasi minsan, mga kapatid, pag hindi natin bati, habang buhay na, alam niyo po, yung Bible study kahapon kila Brother Grace, grabe, nangusap ang Panginoon nung nagturo si Pastora. Ito si Brother Mike, mga kapatid, buhay na example, nandito yan. Hindi po ako nagsisinungaling. Amen? Dahil sa Word of God, dahil yung palang kaharap namin kung nakasama ay mayroon pala silang samaang loob. Anong ginawa niya? Number 1 siyang lumapit at humingi ng tawad. Iyon ang pagpapakumbaba, mga kapatid. Hindi pa yan sila matagal na Pentecostal, pero mayroon na siya pagkaunawa sa salita ng ating pong Panginoon. Alam niyo po ba yung nilapitan niya? Tumulo yung luha. Amen? Praise God. Sino dito meron kagalit?
magkampi-kampi mga kapatid. Amen? Ang mga totoong anak ng Diyos, hindi dapat tayo magkaaway-away. Amen. Kundi pag-ibig ang atin pong paiiralin mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Sa totoo lamang po, kung wala lang tayong malaking binabayaran monthly, ang ganda na ng simbahan natin. Kasi po, more or less, ang expenses natin, 10,000. Sa loob ng isang taon, ilang 10,000 yun? Mahigit 120,000? Isang buwan. More or less, 10,000, isang buwan. Eh kung naipon, hindi, ang ganda na. Pero kailangan natin ng sacrifices. Ingat po kayo dyan, mga kapatid. Sumingklang po kayo dyan. Mainit ang pananambahan natin, maliit ang pananambahan natin, maingay ang pananambahan natin. Minsan nadidistract tayo sa pagpupuri, pero kailangan pa rin natin patuloy na maglingkod sa atin pong Panginoon. Bakit? Hindi mahalaga ang nadistract ka. Ang mahalaga yung pagmamahal natin sa paglilingkod sa Panginoon. Kailangan natin magtiis, kailangan natin ng sacrifices na katulad na ginagawa ng ating pong Panginoon para makarating tayong lahat sa langit. Amen! Ano po ang ginagawa ng mga nag-Bible study sa inyo? Bakit tayo naglingkod sa Panginoon? Sino po dito yung mga hindi inborn? Mayroon po kasi mga inborn na Pentecostal. So tayo mga hindi inborn, mayroon nag-Bible study sa atin. Amen? So anong ginagawa ng mga nag-Bible study sa atin para matanggap natin ang kaligtasan? Oh. Paano kaya kung sumurinder yung mga nag-Bible study sa atin? Kasi minsan, iba tayo. Nung hindi tayo naglilingkod sa Panginoon, pag sinasabing word of God ang pag-uusapan, allergic tayo dyan. Totoo ba, mga kapatid? Yes. Ay, ito, yung video natin, mga kapatid, mabuksan niyo yan sa FPPs natin. Alam niyo po ba yung mga worker ni Pastor Nomer? Sa tundo. Isa ako sa nang sakit sa ulo nila. Habang nagbabible study, bubugahan ko ng sigarilyo. Si Pastor Pagla. Bukod kay Pastor Mike. Bukod kay Pastor Mel. Bukod kay Pastor Joel Tinoco. Pastor Joel Tinoco, ano siya ngayon? Youth Secretary yata ng Laguna. Bukod yun sila, si Pastor Iman Gonzales. Ilan sila mga pastor? Si Pastor yun na sa Davao. Yung maliit. Si Pagya. Pastor Elmer. Naglakad yung mga kapatid, magkaibang kulay ng chinilas. Ilan sila pupunta doon sa basketball court para mag-Bible study. Pero hindi ako empisado sa Bible study. Pero yung sacrifices nila, yung pagtitiis nila, yung pagtsatsaga nila, nagbunga. Bakit? Hindi sila sumurinder. And to God be all the glory. Buhay na patotoo sa likod ng pulpito. Kung walang nagtsaga sa atin, mga kapatid, wala at wala ang ating kaluluwa. Sa madaling salita, yung mga ginamit ng Diyos para sa atin, para maligtas ang ating pong kaluluwa, isang araw, dapat pasalamatan natin sila na nagtiis nila. Kasi minsan, mga kapatid, ayaw yung makinig na salita ng Diyos, bahala na kayo. Minsan may niniyayaya na nga tayo sa church, pamasahihan na natin, pakainan na natin, ayaw pakainin natin, di ba ayaw pa? Pero tingnan niyo po mga kapatid, sabihin mo sa katabi, tiis-tiis lang, tsaga-tsaga lang, huwag tayo sumurinder. Amen? Baka yung pinagpipray natin, magulat tayo, gagamitin pala ng Panginoon sa likod ng pulpito. Praise God! Tuloy lang mga kapatid, sa paglilingkod, kailangan natin ng sacrifices para po tayo ay makaakay ng kaluluwa. Amen? Ang ginawa ng ating pong Panginoon, bakit siya nagpakumbaba ng ganun? Para maraming kaluluwa ang maligtas. Amen? Kaya alam niyo po ba bakit hindi po ako kumuha ng church worker? Kasi po ayaw kong maranasan ng church worker yung naranasan ko. Ayaw kong kumuha ng church worker na maranasan nila yung naranasan ng ibang nasa church worker.
Alam niyo po ba, hindi ko po itinataas yung tatay ko sa pananampalataya, Pastor Noel Pereira, ang UPC Tunto. Pero halos lahat ng lumabas dyan na nag-worker, nasa posisyon. Dahil lulutuin talaga yung pagkatao natin doon, mga kapatid. Hindi biro yung mga schedule doon. Pag hindi ka matibay, hindi pwede. Pag hindi naayos ang ating puso, sabi nga, pag ang tao walang Holy Ghost, hindi tayo magtatagumpay sa ministry. Hindi biro. Right. Sila si Pastora din, nagbabible study yan, walang pamasahe, walang binibigay. Hindi na ako magbabanggit ng pastor. Right. Humakayaw sila walang pamasahe, sumasakay sa jeep, bumababa, walang pamasahe. Siyempre, sino driver na hindi magagamit? Wala. Pinapalaba pa sila, pinapalinis pa sila ng pastor, pinagluluto pa sila. Pero na 5 duling, wala. Ngayon, nung nag-worker ako mga kapatid, sa biyaya ng Diyos, hindi ko naranasan yung naranasan ng iba. Kaya sabi ko sa Panginoon, Lord, napakapalad mo bilang worker. Dahil grabe yung blessings natin, Panginoon. Yung iba po, pag naghayo sila, nag-Bible study sila, lalo na ang evangelism department, kilo-kilometro ang nilalakad. Amen. Pero walang pamerienda yan. Sa atin mga kapatid, salamat sa atin pong Panginoon, tuwang-tuwa ako na nakapagpadala tayo ng hupya at panggasolina. Amen? Amen. Mga kapatid, dito nyo lang po yan maranasan na kayo po, pag nakadala ng isang kaluluwa sa loob ng isang taon, bibigyan ko kayo ng 1,000. At trip to Palawan pa, kulubin ng Panginoon. Baka next year, makasama pa kayo sa bangko. Pero yung ibang simbahan, mga kapatid, yung ibang mga workers nga, pero hindi sila sumusurrender. Tuloy pa rin sila sa pagpapagamit dahil ang iniisip nila, yung kaluluwa na nangangailangan ng kaligtasan. Tayo po ay hindi bayaran. Tayong lahat, servant ng ating pong Panginoon. Hindi tayo mga sahuran, pero ang Diyos hindi magkukulang para ikaw at ako ay pagpapalain ng ating pong Panginoon Jesucristo. Nung humahayo ang ating Panginoon, wala siyang sweldo, walang sahod. Still, yung mga alagad, may sahod ba? Yung 12 disciples may sahod? Wala. Tayo mga kapatid, mapala. Kaya hanggat may maaari, pag may pundo ang church, pag nagsabi ako sa inyo, mag-evangelism kayo, hindi ko kayo pararanasin mga kapatid sa naranasang maglakad ng kilo-kilometro at walang pangmerienda. Amen? Dahil ayaw ko pong iparanas sa inyo yung naranasan namin dahil hindi po biro. Amen? Kaya kung tayo may nagagamit sa atin pong Panginoon sa pamamagitan ng pagtuturo, huwag tayong magmalaki na mataas na ang ating narating. Habang ginagamit tayo ng ating pong Panginoon, lalo tayong magpapakababa, magpakumbaba, at sumunod, aralin ano ang pag-iisip, ano ang ginagawa, ano bang pwede natin pulutin sa ating pong Panginoon Hesus sa paglilingkod para katanggap-tanggap tayo sa harapan ng Diyos. Amen. Praise God. Saan ba yung wallet ko? Music team, mamaya may 500 kayo. Yung mga nagtuturo dito, kasi may nagtuturo dito sa music, bibigyan ko kayo ng 500. Pangbili nyo ng lechong manok, may bigas dyan, magsain tayo. Hindi tayo mayaman, hindi malaki ang ating pananambahan, pero gawin natin kung ano yung nakakalugod. Ginagawa natin yan hindi para magyabang, to glorify the name of the Lord. Lahat gagawin natin para sa kapurihan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya kung may konting budget, pagsalusaluhan natin yan mga kapatid. Kung ano yung pumapasok sa church, pagsalusaluhan natin yan kung ano mga may matira. Sabi mo sa ikatabi, mapalad pala tayo. Sa
Sa ibang simbahan, mga kapatid, sa ibang pastor, mabigat. Mabigat. Mga nanay, mga tatay, young people, mabigat sa ibang pananambahan, mga kapatid. Kasi po, madaling magsabing mahal natin ang kaluluwa, pero pag hindi nakita sa ating mga gawa, kasama na ako diyan, we are useless, we are nothing. Yun yung sinasabi sa Biblia, para lamang tayong batingaw na umaalingaw-ngaw. Kumakalimbang, pero hanggang kalimbang lang. Tama? Amen? Kaya ako po'y nagpasalamat sa Villa Family. Thank you. Sa blessings kagabi at nung nakaraan, mayroon na kami power bank. Brother Dom, na kapag bumagyo man, di na kami mag-iwalay ni Pastora. Naka-power bank na. Mag-brand out man isang linggo. Right? Salamat po ng marami sa Villa Family. Sacrifices. Hindi man tayo nakakatayo sa likod ng pulpito, hindi man tayo nakakahayo. Yung nagkakatulong tayo sa ating kapwa, mga kapatid. Napakasaya noon. May nagtinda ng kamuting kahoy sa bahay. Sabi ko kay Pastor Raji, bigyan mo ng bigas. Amen, ano kapalit? O dito pa lang may kilo. 2 kilo lang yung binigay. Pero kagabi, napakaganda yung bigas na natanggap namin, mga kapatid. May kasama pang pambili ulam. May iba ang bigas eh. Yes! Huwag mong isipin na isasahin mo na lang. Ang isipin mo yung taong magpapasalamat sa Panginoon na nabigyan natin ng bigas. Dahil pag yan po ang nakita ng Diyos, tuwa. Babalik agad ng Panginoon, sobra pa. Sa mag-asawang ni Balaska, maraming salamat po. Pagkatapos ng gawain dito, tulong sila doon sa Malainin. Sister Tess, ang daming abilidad yan. Pasensya na po, Sister Tess, tinataas ko po ang Panginoon natin. Ako na may nagpapasalamat sa inyong lahat, mga kapatid. Pero ang hirap yung buong maghapon. Ako nakakaranas. Pero kailangan natin gawin yun para sa kapurihan ng Diyos. Oh, si Brother Lou, Sister Judith, thank you. Tuwa kami ni Pastor. May mga nag-aandog awit doon, mga kapatid. Ipag-pray nyo. Tulong mo, pakapan nyo kami sa prayer. Na bukas, Martes, Merkulis, ay nandiyan na yung photo na 16-seater na sasakyan na pinag-pray namin. Para pag sumama kayo, ayun, Sister Jen. Di ba, Sister Jen, marunong ka mag-drive ng manual? O yun. Sabi ni Brother Dom, mas maganda yung manual. Eh, nakita namin yung panaginip ni Pastora J. Eh, positibo. Hindi po kasi kami basta ma-approve ng bangko kasi wala kami perang malaki sa bangko, mga kapatid. Pero nakita ko yung kapangyarihan ng Diyos. So next week na, kiniklaim ko yan. 16-seater. Pastor, sama na kami. O sige. Kasi wala pamasahe. Hirap kasi sumama, mga kapatid. Pag gutom ka na, wala ka pang pamasahe. Amen? Kaya hindi rin kami naglakas ni Pastor Raji, mayayain kayo. Kasi wala bang pamasahe, wala pagkain, magugutom kayo. Diba? Nakakapagod eh. Aminin mo natin, mga kapatid, kailangan natin ng pera, kailangan natin ng pagkain. Pero pag mayroon na tayo sa sakyan, pag may pagkain na tayo, naniniwala na ako dyan. At ako'y naniniwala, hindi ko na kayo kailangan yayain. Pusa na kayo kasama, mga kapatid. Amen! Ay, sobra na ako. Praise God. So, yung pangatlo, hindi ko na lang po i-elaborate. Pakisunod na lang po. Pasensya na po, lumagpas ako. Yung pong ating mga teacher, tubig. Pag may maakay na teacher yan, kung principal pa. Sa probinsya, meron ng isang barangay, puro Pentecostal. I pray, brother, pinapipray ko, sabi kay Pastor Raji, bago tayo tabunan ng lupa, nawa, meron tayong mga young people na gamitin ng Panginoon, na isang campus, puro UPC yung teacher. Pwede. Pwede naman. Ay, Sister Betty, graduate ng college to eh. Ang dami. Ito, engineer. Ay, alam niyo po, mga kapatid, yung mga young people natin dito, loobin ng Panginoon pag nag-business tayo, ganda ng simbahan natin. May architect. May electrical engineer. Yung nakatayo, yung ating electrical engineer. Ang daming teacher, daming magtuturo.
back upan niyo kami sa prayer. Sama-sama tayo sa prayer. Na balang araw, mga kapatid, yung mga professional natin na mga estudyante ay gagamitin at magpapagamit sa ating pong dakilang Diyos. Isang kaluluwa lang sa harapan ng Panginoon. Nagre-rejoice ang langit. How much more kung marami pang kaluluwa? Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Ayan po, ang Panginoong Hesus ay naglingkod ng kusang loob. Amen? Kusang loob, mga kapatid. Pag hindi ko nabuhusan yung halaman ng tubig, pakibuhusan na lang. Okay. Mayroon po akong 3 grupo dyan na sinulat at mamili po kayo kung saan po kayo dyan. Tapos na tayo. Sige na, pakilis. Yan. Saan grupo ka napapabilang? Una, hindi ako naglilingkod. Pangalawa, naglilingkod ako. Pangatlo, naranasan ko na magsilbi o naglingkod. Sa 3 na yan, mga kapatid, saan yung gusto? Ha? Naglilingkod ako. Mga kapatid, may maakay man tayong kaluluwa o wala, maglingkod tayo sa Diyos. Amen. Hallelujah. Amen. Ang pagliwi ng kaluluwa ay hindi biro, hindi madali, hindi basta-basta. Pero sige lang, tulungan lang tayo sa panalangin. Isang araw, ikaw at ako, tayong lahat ay gamitin ng Panginoon para sa kaluluwa na nangangailangan